Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ng iyong July 5 to 11, 2026. Kuha tayo ng iyong angel numbers this week. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, all the details is ilalagay ko pala dyan. Ang aking FB. Yan. Yan. Pakicheck na lang din para hindi kayo ma-scam. No? Sa screen ng aking FB at text nyo lang ako para sa details sa mga magpapa-personal reading. Tingnan muna natin. Leo. Gusto ko muna makita yung ano mo. Okay. Vice versa, energy reading. Okay? Alam niyo naman, palagi ko naman sinasabi na sa inyo, di ba? Alam niyo na yan. Sabi ko. Okay, titira muna natin ha. May mga bold star dito. Okay. Babasahin ko muna yung ano mo. Ano pwede nating makuha sa iyo. Okay, Leo. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka. Parang you're creating something o may mga plano ako nakikita sa iyo this time. May mga bagay ka na magbibigay ka ng focus, determination, or magkakaroon, parang maybe sa iba sa inyo, you're using your wisdom when it comes sa mga creation mo, sa ideas mo, sa plano mo, sa project mo this time, na doon sa point na yon, merong kang sitwasyon na you will achieve it and congratulations. Diba? Ibig sabihin, may, sa iba ipo-point ko ha. Sa iba, merong yung malaki or importanteng bagay o sitwasyon sa buhay mo na you will achieve it. Na doon na sa point na yon. Sa iba sa inyo, pwedeng may marireceive ka or may idea or creation ka na gagawin na you will achieve it. Or sa iba naman sa inyo, merong goals, no? Merong goals na makakamit. Sa iba naman sa inyo, merong mga papers and documents, either may marireceive ka or news or communication or messages man yan or ano mga papers and documents or kahit maaring dun ipapadaan kasi sa iba. Alam mo ba, text message yung iba, o kaya yung idea mo, o kaya yung creation mo, o kaya yung mga papers and documents na marireceive mo. Pwedeng ganun. Or may mga pipirmahan ka, maybe, di ba? Sa iba, mga kontrata, proyekto, or mahalagang bagay o sitwasyon na ma-achieve mo. Basta there's an achievement. The overall is achievement. Merong achievement goal ka na makakamit. There's a victory and success happening to your life. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandito yung point na kailangan daw alagaan yung sarili nyo. No? Kung medyo nai-imbalance yung iba or medyo lumalaki-laki, siguro this is time na kailangan nyo na rin na mag-diet or something, do your activities, do something passion na pwedeng makatulong when it comes to your physical. Pwedeng nahandoon sa point na iyon. And then also is you try to make it balance your situation this time. Nahandun yung focusing mo this time sa mga goals mo this time. Nahandun na rin yung stability o pagkakaroon ng self-esteem sa mga bagay-bagay. Pero yung iba sa inyo kasi, nandun kayo sa point, may mga bagay kayo na sisiya sa atin, maghahanap ka ng katotohanan, magkakaroon ng mga urong-sulong na sitwasyon, handun yung point na yung iba is you are more on recovering or makaka-recover ka talaga from your difficult situation into your life, or yung iba is iniisip nyo yon. Ano, nahando sa paano makaka-recover, ganito, ganyan, ganon, anong dapat kong gawin, pwedeng nahandoon sa point na iyon. May mga victory and success happen to your life, pag-uusapan ka rin, may mga achievement, handito rin may mga getting together, either close relationship, family unity reunion, or may mga enjoyment, ikasisiya, having fun, or happiness na mararamdaman. Also is surprise parties event. Pwedeng nahandoon sa point na yun, ano?
Pwedeng masusupresa ka, pwede ikaw magsusupresa or may mga surprises or events na mangyayari o magaganap sa iyo na ikasisiya mo, no? Sa iba sa inyo, may mga pag-chill-chill, pwedeng may isa-celebrate ka talaga, mga happy gathering, creation, collaboration, or mga pregnancy or marriage situation sa iba, pag-uusapan, or pwedeng kapamilya, connection, na pwedeng nahadun sa point na yon. Pwede rin na sa iba sa inyo is yung mga wedding anniversary, no? Mga ganyan, mansari, kung ano man yung celebration na isa-celebrate nyo within the 4 days, 4 weeks, 4 months, or maybe this time of July. Sa iba, siyempre birthday mo rin, di ba? Kaya nahanda yung celebration. Happy birthday in advance. And then also is, iba sa inyo may mga mag-chill-chill. Siguro may mag-go out o kaya naman is may mag-aaya, lumabas, mag-coffee, kumain, mga ganyan sitwasyon. Ikaw ito or someone who's connected sa iyo, sa iba sa inyo. And then also is magkakaroon ng transformation in some aspect of your life. May magta-transform, magkakaroon ng pagbabago sa iba sa inyo, no? Sa iba naman sa inyo is may mga bagay daw kayo na kailangan nyo i-let go, i-cut sa buhay nyo para mas magkaroon ng transformation physically, emotionally, spiritually, bulsa, trabaho, kung ano man yan na kailangan ng transformation is needed. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is may mga tao na nagsasaya o nagiging masaya when it comes na pag ikaw, hindi ko alam kung bullying ba sila, inggit ba sila, galit ba sila, or kapag ikaw medyo nahihirapan sa sitwasyon na medyo nagsasaya sila o na natutuwa sila na doon sa point na iyon. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo is merong tao, kasi vice versa to no? Either may tao na either mas may edad sa'yo or ahead sa'yo or vice versa na magkakaroon ka ng connection. Sa iba ganon. Halimbawa, magte-text siya sa'yo, or ikaw yung makipag-text o communication, tatawag ka sa kanya, o kung ano paano communicate, I don't know. Iba-iba yon. Pwedeng iba, mag-email lang, iba, tatawag, iba, mismong face-to-face, pwedeng nahado sa point na yon. Yung nakikita ko sa inyo dito. Also, sa iba is, there's a partnership Yan, may tao na makipag-partnership sa iba sa inyo, may gusto makipag-union, or may tao na they want ng open communication pagdating sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat na lang din kayo sa iba sa inyo. May mga time daw na pwedeng manakit yung inyong mga tiyan, kabag, LBM, sikmura. Kung may menstruation ka, syempre isa yon, or may mga pananakit na bandang gitna o bandang tiyan, ano. Ikaw also man who's connected sa'yo, also we have the family rin kasi sa nakikita ko dito. Yun. And then also is, ang nakikita ko sa'yo, oh my God. Kasi alam mo ba't may devil ka kasi. Leo, ang nakikita ko sa iyo, syempre, yung iba kasi sa inyo, medyo nadi-disorganize kayo pagdating sa iyong kaperahan, no? Kaya ang nangyari sa inyo ngayon is kailangan nyo daw na magkaroon ng controlling. If you have a bad habit, huwag masyadong bili ng bili, huwag masyadong mas marami ang gastos, palabas. You need to control yourself din, ano? Yun ang nakikita ko sa iyo kasi may stuck ka talaga sa iba sa inyo. Kaya ingat kayo sa paggastos o paglabas ng pera. Kung magkakaroon ng communication, ingat kayo. Magkakaroon mga struggle, pag-aaway, hindi pagkakaunawaan sa trabaho or sa pera, yan mga hindi pagkakaintindihan sa iba, no? Sa inyo. May mga unexpected situation happen into your life. Pwedeng mga blow up emotions o kaya is problema sa pera, mga disappointment, intense kalungkutan, trauma, conflict, malaki o maliit, either sa iba is depression ito, or kaya naman is separation, or pwede may mga bagay ka na malilito lang, no, sa iba sa inyo. Kaya ingat na lang kayo palagi, no, kung saang aspeto ng buhay mo yan.
May mga tensyon na hindi pa natatapos. May babae tsaka lalaki ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yung babae at lalaki. May mga pag-uusap when it comes to territorial. Pero alam mo, yung babae tsaka lalaki yun, yung babae tsaka lalaki medyo stricto eh. Or pwedeng direct to the point kung magsalita, masakit magsalita, hindi ko alam kung sino sa buhay nyo yun. Or pwede rin na merong tao na hihingi ng suporta or ikaw ang bibigay ng suporta or advice, vice versa sa inyo. Tingnan natin angels number mo. Meron kang 0606 commitment. No? Also the ending. Ito. And the 12 is the new beginning. And also, it's a total of 12 kasi, this is a total of growth na magaganap o mangyari sa'yo or achievement. No? Ano yung point na yun? Loyalty, responsibility, truth, love, life, spiritual realm, growth, and solution. Applying honesty and light daily is the fast track to creating a peaceful and meaningful life. It's how you find solution and comfort. Talagang you need to commit yourself sa isang bagay na kung gusto mo talagang ma-achieve yun, kung gusto mo talagang ma-fulfill yun, kailangan mong mag-commit doon, kailangan mo mag-focus doon, kailangan nahandoon yung determination mo, yung pagpapasya mo, kailangan you have a rules, you have a system, kailangan mong gamitin yung karunungan mo, no, doon sa bagay na yon, yung talino mo, nahandoon sa point na yon, and yun to structure talaga yung situation. Commit ka doon kasi magka-success ka naman talaga. Release worries by speaking your truth, speaking out, expressing emotion regularly, open up for the best is yet to come. May mga mag-open para sa iyo, no? Ay, papaalala ko sa inyo, June, July, August, and September is the open door yan ng inyong manifestation. Hindi lang kayo, Leo, lahat ng element, no? 4 months open ang door ng manifestation, kaya this is a time to manifest and your manifestation is you will receive completely. Yan ang nakikita ko. Ibig sabihin, kung may mga darating na mga opportunity, grab it kasi makakamit mo iyon. Kung may mga hinihiling ka, focus, action, and keep moving, you will reach, marireach mo talaga yon, no? Sa loob ng 4 na buwan na yon. After nun, pag hindi mo napukusan yon, you will lose. You will lose. Hindi, sayang yung opportunity, di ba? Hindi natin alam kung kailan pa maggaganap yon, di ba? Yun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. Kaya focus and focus lang, ha? Tingnan natin energy mo. Energy ni Leo. Aba, ang dami ko ng read. Ang dami ko ng read sa'yo no? Ace of Wands. Okay. Ooh. Okay, when it comes sa iyong energy mo ngayon is mas magiging active ka this time, no? Mas magkakaroon ka ng action this time. Yun na nakita ko, mas magti-think ka for your positivity. Handun din yung point na may mga bagay ka na a-actionan for the better, for the best this time. Yun. And then also, yung energy na nakikita ko rin sa'yo is kasi this time mas magiging more on balance ka. This time sa pera mo, sa action and movement mo, sa mga connections mo, sa family mo. Yan, nahandun ka sa point na yun. And also, you're starting and you're beginning into your life. Kumaga, nahandun yung may mga creation ka na gagawin, baka maging busy kayo, and then also, may mga innovation situation ka na gagawin. Ganyan. Siguro magle-level up yung energy mo this time. Pwedeng nahandun sa point na yon, mas magta-trust ka ngayon sa intuition mo or sa mga actions and movement mo this time. Mas more kang magsisave siguro ng money para sa iba. Mas magpo-focus ka and mag-action ka sa mga goals mo this time to make it stable. Nandun ka na sa point na yon. May mga bagong pagpaplano o may mga plano akong nakikita sa iba sa inyo. No, baka iba sa inyo, you're starting na
na mag-exercise o kaya may mga bagong trabaho, may mga bagong ideas ka na i-pursue, mga ganyan, no? Andito rin yung may mga changes ka na i-change or may mga changes happen into your life. Yun ang nakikita ko sa in energy. Energy mo is more unstable. Ito. Is more unstable and more unfocused to your health sa iba. Ang nakikita ko sa dito. Tingnan natin ang parating. Parating po. May mga ka na dito. Ano ba yun? Magkakaroon ka ng mga bagong pananaw this time. Pananaw sa kinabukasan. Mga bagong perspective in life. Ganyan. Parating po kay Leo. Okay, parating sa iyo. Okay. Leo, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is busy ka ata. Iba dito busy eh. Para sa sa'yo, mas magiging busy ka daw this time. Maraming action, maraming movement sa iba, or may mga gagawin ka na situation. Or nahandun yung point na may mga bagay ka na gusto mong sabihin, gusto mong actionan, gusto mong gawin, gusto mong i-move, mga ganon. Baka busy nga iba. Magpuput effort ka daw kasi doon sa sitwasyon na yon. Siguro nahandun sa point na kung may mga struggle situation na naganap o nagaganap, this time hindi. Ngayon, it's more on movement. It's more on action. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Parating din sa iyo is there's an offering situation ako na nakikita sa iyo. Either may darating na offer, either this is a love life or a project situation sa iba sa inyo. Also this week, magaganap yon. Pwedeng may taong kukonect, kung ano mang offer yan. Pwede may makipag-deal, partnership, collaboration, or may mga teamwork sa iba, pwedeng nahandun sa point na yon. Basta may communication situation, pwedeng may makikilala ka na magabagong tao o makakasalamuhan ng mga bagong tao. Within na 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan, sumahin mo na lang. There's a blessing coming sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iba ha. And then also, sa iba dito, kasi may tao daw na hindi kanila maintindihan o hindi mo siya maintindihan. Medyo may complicated situation or conflict ako na nakita. Pwedeng mababaw o malalim itong sitwasyon na to, magkakaroon daw ng ganun. Kaya medyo habaan mo lang yung pasensya mo pagdating dito sa sitwasyon mo kasi palagi naman ganito yung nangyayari sa iyo, di ba? Yon. And then also is this time daw is there's a growth happen into your life. Ibig sabihin, magkakaroon na ng clarity this time when it come sa kaperahan mo this time. Nahadun ka sa point na yon. Kung medyo dati is medyo in a past week man yan, in a past month or years man yan, medyo hindi naging maganda yung timing o hindi naging maganda yung mga nangyari. Ngayon daw, mas magkakaroon siya ng clarity this time na mas uunlad ka o magkakaroon ng kasaganaan pagdating sa iyong kaperahan. There's a material success, wealth, and prosperity na parating sa iyo. Nandun sa point na yon, pwedeng may mga tao na kukonect sa iyo to collaborate or may mga pag-aaralan ka maybe sa iba na yun yung makakatulong para sa iyo, no? Kasi there's a new beginning happening into your life. Andito rin yung point na magkakaroon ng mga recovery at pagbabago this time sa nakikita ko sa iba sa iyo. Mas ibabalyo mo daw this time yung mga meron ka ngayon. No, nahatod ka sa point na yon, yung sarili mo, yung pera mo, yung trabaho mo, yung business mo, o yung mga pinamumunuan mo. Yun ang nakikita ko. May nagmamatsyag sa'yo, mag-ingat ka na lang. May tao na
na medyo tricky yung situation niya or ang galing niyang magsalita, matalino, hindi mo mapapansin na parang niloloka niya. Meron siyang medyo may strategy kasi siya sa when it comes to talking, ano, itong taon na to. Kaya mag-ingat ka, trust your intuition dito, no, sa iba sa inyo. And then also is mas mararamdaman mo this time yung peaceful of mind sa nakikita ko sa iyo dito. Ang nakikita ko rin sa iyo is may mga taong kokonek maraming kokonek sa iyo or magkakaroon ka ng maraming connections sa ibang tao or sa iba naman is both kasi siya, no, both siya. May galit at may hindi. Nahandun sa point na yon. Pero mas marami naman parang 50-50 actually, no, dito sa situation. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Uy, congrats. You have a victory and success talaga. Tumaya nga kayo, Leo. Ay, nagpasugal na naman to si ate. Hindi kasi kanina ko pa kasi sila nakikita eh. Mali mo, energy mo yung nakuha ko. Tumaya kayo, mali mo. Meron ako nakitang bahay. Hindi ko alam kung anong bahay. May pag-uusapan ba kayo related sa bahay? Bibili ka ba ng bahay? Or tirahan o apartment or condo? May yan, ano basta tirahan? Mag-change ka ba? Basta may may bahay akong nakikita sa iba sa inyo. O may mga nagre-research ka ba? Nagtitingin-tingin ka ba? Nagtatanong-tanong ka ba? May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iba sa inyo, ha? Yun, nakita ko parating sa'yo. Oy, kung medyo, wag masyadong mainitin pagdating sa kali okay? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga bagay daw kayo na kailangan nyo nang itama or desisyonan. May matanda ako nakikita. Hindi ko alam kung sinusuportahan mo ba siya, or relatives ba siya, or basta matanda. Maaring kakausapin ka niya, or magkakaroon siya ng connection sa'yo to give a support, or ikaw sa kanya. Vice versa. May matanda kasi ako nakikita. Dapat iwasan ni Leo. Dapat iwasan ni Leo this week. Uy, ano mo talaga to, oh. Ikaw na ikaw. Okay, dapat mong we have that dito. Okay, dapat mong iwasan, Leo. Iwasan mo yung ma-disconnect ka sa mga gusto mong mabago sa buhay mo. Sa mga kung ano man yan. Kung ano man yan, sa mga bagay na dapat tapusin na, mga ganyan. Iwasan mo ma-stagnant. Yung hindi ka kumilos, wala kang action, wala kang movement na gawin, mga ganyan. Iwasan mo rin na bahala na situation. Iwasan mo na hindi ka magtrust sa intuition mo. And then also, iwasan mo rin na hindi mo gamitin yung common sense mo. Okay? Andun din yung point na iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, magkaroon ka ng self-doubt, or malack of confidence ka, ganyan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. No, sa pera man yan, physically, emotionally, spiritually, sa lahat, as in sa lahat, kailangan mo maghigpit o kailangan ng paghihigpit, no? Kung may mga bagay na kailangan talagang i-let go, ganyan. And syempre, wag ka na lang maging patolero o putolera, mga ganang sitwasyon. Umiwas ka sa mga tao na may hidden motive or hidden agenda pagdating sa'yo, or if this is you, huwag mong gagawin kasi alam ko naman na hindi ka naman din ganun din minsan. Pero if ever naman na kayo yun, huwag niyong gagawin kasi magbubumirang yun sa inyo, okay? Focus, Leo, focus, ha? Focus at habaan mo pa yung pasensya mo. Focus, control, tatagan mo yung sarili mo, tibay, tapangan, ang lakas. Yan ang palagi mong pupukusan, ha? Tingnan natin ang love pala. Diyos ko po. Love po ni Leo. Ang love ni Leo this week. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya,
Kung sino man itong love na to. Okay, when it comes sa love, kung single ka, Leo, ang nakikita ko, kasi sa iba sa inyo, you try your best pagdating sa sarili mo, no? Nandun ka sa point kasi nandun ka sa mga pagpaplano mo sa buhay mo. Kumbaga is, you are contented, happy when it comes to being a single. Sa iba, syempre, kung single ka, may tao naman may interesado sa'yo. Itong tao na to is stable siya sa buhay. Either this a boss person o kaya naman is mayroong stable to sa buhay, pwedeng nahado sa point, or this person is a leadership person, parang nahado sa point. Basta malaking tao sa iba, or talagang a boss type person na nagkakaroon o may interest siya sa iyo, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. But still, you are more on aware, no, pagdating dito sa tao na to. Hindi ko alam bakit, kung bakit ka aware, yun. Pero gusto niya ng communication, o pwede nakakausap mo, ganyan, sa iba sa inyo. Kasi nagsisame pattern kayo nitong tao na to eh. Siguro pareho kayong focus when it comes sa mga ginagawa nyo, no, na doon sa point na yun. Kung kayo is nagkahiwalay nito, yes, there's a deep one, there's a battle happen when it comes sa mga paghihiwalay sa inyo. Pinahalagahan, minahal, inalaga mo talaga yung tao na to hanggang sa dumating na nagkaroon ng paglilit ko sa iba sa inyo. Pero kung titignan ko to dahil sa pagkakahiwalay nyo, kasi gustahan doon pa rin naman kasi yung apology na nakikita ko sa kanya, no? Yun. They want apology, interesado pa rin siya sa'yo, mahalaga pa rin daw siya sa'yo, at gusto niya daw ng union, communication, open communication, or sa iba is gusto niya ng renewal pagdating sa iyo. Yun ang nakikita ko dito, ha? And then, sa mga may third-party relationship, so may mga third-party relationship, aware ka pagdating sa connection na may third party. Pwede ikaw yung third party, or meron, hindi man ikaw yung third party, ikaw yung gumagawa ng third party, or kung ano man yan. But still, andun yung awareness mo pagdating sa connection na ito. You try to make it balance when it comes to this connection. Pwede rin kasi na nagiging maganda yung connection mo pagdating sa tao nito kahit na may third party or you are the third party situation na pwedeng nahato sa point na yon. Well, it's your decision sa nakikita ko sa'yo dito kung mag-i-stay ka or hindi. Yung iba sa inyo, maybe you are waiting or nahandin yung point na kalma ka lang, or maybe handin yung acceptance sa iba na ganun talaga, ganyan talaga, pwedeng nahandun sa point na yon. Well, it's your decision naman din pagdating dito sa'yo. Aware ka naman nasa sa'yo na to kung mag-i-stay or hindi ka. Or maybe rin kasi na nag-focus ka sa sarili mo. O kaya kung sa iba is meron ka, meron siya. Pareho kayo, di ba? Andun sa point na yon. Kung wala kayong third party relationship, sa mga walang third party relationship is either ikaw yung may bibigay sa kanya or siya ang may ibibigay sa iyo. Nandun sa point na yun, hando yung pagmamahal, alaga, value, and may anak kayo. Sa iba dito, maybe may anak kayo, or kung wala man, is okay lang. Handun yung excitement na nakikita ko sa iyo. You try to make it balance this connection. Handun yung stability or yung pagiging matatag na connection when it comes sa mga walang third-party relationship. Handun yung discipline ng bawat isa, no? Or handun yung point na na-enjoy nyo naman yung mga nakakamit nyo sa bawat isa o yung na-achieve nyo, both of you, sa nakikita ko dito. Sa iba kasi, medyo sa mga walang third party, medyo may mga konting pagsisinungaling lang ang isa sa inyo. Hindi ko alam why, pero meron ako nakikita dito. Merong ganun. O pwedeng may
hindi siya sasabihin sa'yo, or ikaw may hindi ka sasabihin sa kanya, or palagi niya ginagawa yon. Pwede rin kasi na bumabawi siya sa'yo, di ba? Halimbawa, konting magsisinungaling siya, may hindi siya aminin sa'yo, o may magagawa siyang kasalanan, pero babawi siya sa'yo. Sa iba naman sa inyo, kung may mga third party, handun minsan may mga pagbawi kasi na ginagawa o gagawin. Tingnan natin when it comes to your money. Leo in money. Leo, kamusta po ang money ni Leo this week? Uy, 10 of coin. Alam mo, ano na yung ano mo? Dalawa na yung 10 mo. Your money. Trabaho money to, ha? Wow. Gandara. Okay. Pagdating sa money mo or trabaho mo, no? This time, ang nakikita ko sa'yo, this is more on growth. No? This is more on stable pagdating sa iyong trabaho or money. Andun yun na yung paglago. So, nakikita ko sa iyo dito, tulad ng sabi ko kanina, wealth, prosperity, kasaganaan, material success happen when it comes this time. So, nakikita ko sa iyo dito, handun din yung mas parang mas more on preparing ka this time, ano, pagdating sa kaperahan mo. Na doon ka, mas mararamdaman mo yung peace of mind, or mas more on thinking ka na when it comes to be na magkaroon ng stability yung pera mo. Pero dito kasi this a growth, no? Puro pera kasi to. Kung titignan mo, we have the 10 of Pentacles and 10 of Pentacles. Ang mangyayari sa'yo this time, also pera to, di ba? Tapos eto rin pera. Ibig sabihin, mas mag-growth yung pera mo this time. Congrats! Mukhang natutupad na yung manifestation, ano, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is kailangan nyo kumilos, wag tutulog-tulog, okay? Sa iba. Sa pera mo din, maaring may lalaki, no, na pwedeng hihingi siya ng suporta, or tutulungan mo siya, or magkakaroon ka ng connection sa kanya pagdating sa trabaho or kaperahan man yan. Pwedeng nahandoon sa point na yon. Pwedeng iba sa inyo is mas matanda ito sa'yo, no? Na siya'y makakatulong sa'yo, or ikaw yung tutulong sa kanya when it comes to a money. Pwedeng doon sa point. But still, congratulations sa paglago ng iyong kaperahan this time. Kasi it's more in development, renewal and abundance din ang nakikita ko sa iyo. May mga offer pa na darating. In what way yung offer, hindi ko alam, iba-iba kayo. Pwedeng collaboration, partnership, dealing, mga ganyan. O may mag-o-offer sa'yo, mga ganyan. O may mga idea ka na papasok sa isip mo, na actionan mo, na handun sa point na yon. O yung ganda ng ano mo, mas magiging maganda yung tungo ng ano mo, ng pera mo this time. As in, wala naman ako nakitang ano. Congrats. Sa iba sa inyo, kailangan nyo ng revert, ha? Kailangan, wag daw, yung tulad sabi ko, wag tutulog-tulog. Wag tutulog-tulog, no? Yon ang nakita ko sa inyo. But still, congratulations. May mga business ba kayo, malaki o maliit, or maybe you're a leader, no? Nando sa point na yon. Arigato namaste, God bless.